magsimula sa ating klase, maaari bang tumayo ang lahat para sa ating panalangin? Iyuko ang mga ulo at ipikit ang mga mata. Lord, thank you for this day. Guide us in our lesson, keep us safe, and give us wisdom to learn. And in Jesus' name we pray, Amen. So, bago tayo umupo, maaari bang ayusin ang mga upuan at pulutin ang mga kalat na nakikita sa inyong mga paligid. Magagaling. Kung wala na, maaari na kayong umupo. Magandang hapon, grade 4. Kamusta ang lahat? Naku, parang hindi okay ang lahat. Magandang hapon, grade 4. Kamusta ang lahat? Okay lang? Okay? Natutuwa ako na okay lang kayo ngayong araw. Ngayon, meron bang lumiban sa ating klase? Kung wala, ay natutuwa akong makita kayo ngayong araw. Kaya naman, bago natin simulan ang ating klase, kagaya naman ng ating ginagawa bago magsimula, atin munang basahin ang ating alituntunin sa ating silid-aralan. Kung saan ito ay ang ating classroom rules o mga alituntunin. Palaging isipin ang maging bida, gaya ng bawal ang maingay. Basahin ng sabay-sabay mga bata. Bawal ang maingay. Igalang ang bawat isa. Dapat magtulungan. At ang panghuli ay aktibong makilahok sa klase. Kaya naman lagi niyong tatandaan ang ating alituntunin. Maliwanag ba mga bata? Okay, magagaling. Ngayon, bago natin simulan ang ating bagong aralin, tayo muna ay magbabalik-aral sa ating napag-aralan kahapon. Ano nga ulit ang ating napag-aralan kahapon? Joy? Tama, ito ay mga hakbang sa paghuhugas. Magbigay ng hakbang sa paghuhugas. Daniel? Tama, ito ang pagsasabon. Magbigay pa ng uling mga hakbang pa sa paghuhugas. Iris? Tama ang pagbabalaw. Bakit mahalaga natin malaman ang mga hakbang sa paghuhugas? Angela? Tama, upang mapanatiling malinis ang ating mga pinagkainan. Magagaling ang ating mga plato upang malusog ang ating katawan at maging malinis. Magagaling at natatandaan niyo pa rin ang ating napag-aralan kahapon. Ngayon, bago natin simulan ang ating bagong aralin, ay magkakaroon muna tayo ng isang gawain. Handa na bang lahat? Parinig naman ng handang-handa na. Handang-handa na. Okay, sa tingin ko ay handa na ang lahat. Ngayon, ang ating gagawin ngayong araw ay tinatawag kong memory run. Kung saan, maaaring mong basahin ang butang panuto muna ng sabay-sabay. Bawat grupo ay pipili ng isang miyembro na kakabisado sa mga kagamitan na sa larawan. Tama! Maaari bang tawagin mo na ang mga magre-representa sa bawat grupo? Ang unang pangkat? Ang unang pangkat pala dito. At ang pangalawang pangkat ay dito naman. Ngayon ay meron na bang magre-representa? Magagaling at ang pangalawang panuto, maaari niyo bang basahin ang inyong mga kagrupo na lang, huwag na ang mga nandito magre-representa? Pagkatapos tignan, tatakbo ito sa board at ititikit. Tama, kakabisaduhin ng bawat grupo ang larawang aking ipapakita. Titiglan lamang ng mga magre-representa sa inyo ang larawan kung narinig nila ang aking udyat na go. Ngayon,
handa na bang lahat? Ngayon ay unang pangkat at pangalawang pangkat. Ang unang pangkat at pangalawang pangkat, maaari bang umatras? Ready? Go! Magagaling group 2, kayo ang nakakumpleto ayon sa pagkakasunod-sunod. Kaya naman, bigyan natin ng mamayan ng isang reward na matatanggap ninyo pagkatapos ng ating klase. Maliwanag ba? Group 1, bigyan muna natin sila ng mga 3 palakpak dahil nakipag-participate silang lahat sa kanilang pagre-presenta sa kanilang grupo. Maaaring bigyan natin ng 3 palakpak. Pangalawang pangkat. Magaling. Ngayon, base sa ating ginawa kanina, ano sa tingin niyo ang kinalaman nito sa ating bagong aralin? Daniel, maaari mo bang sabihin ang napapansin mo sa ating nilaro o ginawa ng grupo na pagkakasunod-sunod? May idea ka ba? Ano ito? Ito ay ang walis. Ito ang sabon. Ito ang iskuba. Anong napapansin mo? Maaari bang tumulong kay Daniel? Iris? Tama, ito ay ang mga gamit. Ano sa tingin niyo ang ating pag-aaralan ngayong araw? Tama, ito ay ang mga kagamitan. Ang ating pag-aaralan ay ang inyong nakikita na ginawa ng grupo kanina ay ang mga gamit. Pagkakasunod-sunod ng mga gamit. Base sa kanilang ating ginawa kanina, ito ay may kinalaman sa ating aralin na tungkol sa mga kagamitan at consumable sa paglilinis ng tahanan. Ngayon, bago tayo magsimula, maaari mo bang basahin ang ating layunin? Una ay ang ating layunin, natutukod. Maaari bang basahin ng sabay-sabay ang mga bata? Natutukoy ang mga gamit na kagamitan at consumable sa paglilinis ng tahanan. Maaari bang tumahimik? Base sa ating classroom rules, bawal ang maingay, kaya makinig lamang kay teacher, okay? Kaya naman, base sa ating pag-aaral ngayong araw, ay gusto kong isipin ninyong nandito kayo sa ating tahanan. Kaya lagi niyong sundin ang ating classroom rules or ating mga alituntunin. Ngayon, gusto kong isipin ninyong nandito kayo sa aking tahanan, kung saan makikita din ninyo ang mga kagamitan at consumables na kadalasang ginagamit sa aking tahanan o kaya sa inyong mga tahanan. Handa na bang lahat? Kaya naman, ngayon bago tayo magsimula o alamin ang mga kagamitan at consumables, maaari mo bang basahin kung ano ang kagamitan? Nang sabay-sabay, mga kagamitan, ang kagamitan ay ang mga gamit na ginagamit upang magsagawa ng paglilinis tulad ng walis, mop, timba at iba pa. Sino sa inyo ang may mga pinaglilinis sa kanilang mga tahanan? Marami ang meron panglilinis sa kanilang mga tahanan. Magbigay nga kayo ng mga kagamitan na inyong mga ginagamit.
ay ang kagamitan. At ang pangalawa naman, ito ang consumable. Ang consumable, ito ang mga gamitang nauubos o nababawasan na ginagamit sa pag-aayos at paglinis ng tahanan. Tama, ito ang tinatawag natin consumable. Ito yung mga gamit na nauubos o nababawasan na ginagamit natin sa paglilinis ng ating mga tahanan. Kagaya na lamang ng sabon. Ito ay ang mga gamit na ito ay nauubos, kaya ito ay tinatawag na consumable. Ano nga ulit ang consumable? Kaya, tama. Ito yung mga gamit na nauubos. Magbigay nga kayo ulit ng mga gamit ay mga consumables na nababawasan or mga gamit na nababawasan or sa ating mga gamit na ginagamit ninyo sa inyong mga tahanan na nauubos. Marami may iba pa bang sagot? Bukod sa Colgate. Ang Colgate, anak, ito ay ang pinaglilinis natin sa ating sarili o ngipin. Kaya naman, ito ay panglinis sa ating katawan. Maaari mo bang tulungan si Jessa na bigyan kung magbigay ng consumable? Janelle? Tama! Dishwashing liquid. Ginagamit natin ito panglinis ng ating mga kasangkapan o mga gamit sa mga plato. Gamit kagaya ng mga plato. Tama! Natutuwa ako na alam din ninyo ang kagamitan at consumable. Pag sinabing kagamitan, ito ay mga gamit. Pag consumables naman, ito yung mga gamit na nauubos na pinaglilinis natin sa ating mga tahanan. Naunawaan ba mga bata? Nakakasunod? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, ating alamin ang mga kagamitan na ginagamit natin sa ating mga tahanan. Una, ay ang ito ang maaaring bang basahin? Iris. Ginagamit sa paglilinis ng kalat at alikabok. Maraming salamat. Maaari ka na umupo. Tama. Ang walis tambo or walis tambo na inyong nakikita, ito ay ang ginagamit natin sa ating tahanan, sa loob ng ating mga tahanan. Sa ating tahanan, nakikita ninyo ang walis tambo. Aking ginagamit dito sa loob dahil pangtanggal ng mga kalat o kaya naman alikabok. Sunod naman na makikita ninyo ay ang walis tingting. Maaari niyo bang basahin ng sabay-sabay para malaman kung gising pa ang lahat? Tama. Ang walis tingting naman ay ginagamit natin sa bakuran o kaya sa labas. Yung walis tambo kanina, ginagamit natin dito sa loob dahil hindi magaspang. Ang walis tingting ay ginagamit natin sa mga magagaspang o kaya naman sa bakuran upang pangwalis sa ating mga dahon na nakikita sa ating bakuran. Kaya ginagamit natin ito sa paglilinis sa mga magagaspang. Ang sunod naman, maaari niyo bang basahin ulit ng sabay-sabay? Tama. Ang iskoba naman ay ang mga ginagamit sa mga kasangkapan o kaya naman sa mga dingding na marurumi. Ginagamit natin ito upang mapanglinis ng ating tahanan.
magagaling. At ang panghuli na kagamitan ay ang ano ito? Meron bang nakakaalam kung ano ito? Janelle? Tama, ito ay ang bunot. Mayroon ba kayo sa inyong mga tahanan ng bunot? Maaaring bang itaas ang mga kamay ng mga may bunot pa sa kanilang tahanan? Tama, ito ay kadalasan natin ginagamit upang pampakinang sa ating mga sahig. Ginagamit ito kasama ng floor wax, kadalasan sa aming kadalasan nung ako'y nag-aaral pa lamang kagaya ninyo ay ginagamit namin ang bunot sa paglilinis o paglilinis. Ginagamit namin ito kasama ng floor wax. Nag-enjoy kami habang ginagamit ito, kaya natutuwa akong meron pa sa inyong mga bunot sa inyong mga bahay, sa ating ay magagamit niyo pa rin ito sa pampagkinang sa inyong mga sahig. Ngayon, mga bata, ay meron pa palang isa. Ito ang dustpan. Ito ay ginagamit upang takutin ang mga dumi o basura. Ito ay ang mga gamit. Ang gamit nito, ito ay ang kasama ng walis tingting o walis tambo na pinagamit natin sa paglilinis ng ating mga sa loob o kaya naman sa bakuran. Meron ba kayo nito sa inyong mga bahay? Natutuwa akong meron kayo ng ganito. At ngayon naman, dumako naman tayo sa mga consumable. Ito yung mga gamit na nauubos. Tama, ito ay ang mga gamit na pinanilinis natin na sa ating tahanan na nauubos. Ngayon, unahin natin ang floor wax. Tama, maaari mo bang basahin kung ano ang floor wax? Tama, ito ay ginagamit natin pampakintab ng sahig. Kaya na sinabi ko kanina, ang bunot at ang floor wax ay magkasama. Ginagamit natin ito pampakintab ng ating mga sahig. Hindi lang bunot ang maaari natin kasama ng floor wax, kundi na rin ang basahan. Maaari din natin ito gamitin pampakintab. Ginagamit ito sa sahig. Kaya naman, ang susunod naman ay dishwashing liquid. Maaari nyo bang basahin ng sabay-sabay kung ano ang dishwashing liquid? Tama, ito ay ginagamit panghugas ng plato at iba pa. Ito ay kadalasan lagi natin ginagamit sa paglilinis ng ating tahanan. Ginagamit natin ito sa paghugas ng plato. Tama. At ang panghuli naman, ito ang pinaka-importante na ginagamit natin. Ito ang bleach. Ito ay ang ginagamit upang pantanggal ng matinding mansya at iba pa. Hindi natin mapapanatiling malinis kung ang isang bagay kung may mansya pa. Kaya ginagamitan natin ito ng bleach upang matanggal ang dumi o kaya matinding mansya ng ating mga gamit o kaya naman maaari natin gamitin ito sa ating mga maruming dingding na sobra sa dumi o mansya. Kaya ng paglagay nyo ng mga ballpen ng mga bata, maaari nyo itong gamitin pantanggal ng mga ballpen o mansya. Ngayon, naunawaan na ba ang pagkakaiba ang mga kagamitan at consumables?
kagamitan. Angela, halimbawa ng kagamitan na ating binanggit kanina. Maaari ka bang magbigay? Tama, walis. Ikaw naman, Jessa? Tama, Mau. At ang magbigay ng panghuli? Ikaw, Juliet. Tama, ito ang scuba. At magbigay nga kayo ulit ng mga consumables na aking binanggit kanina. Daniel? Tama, dishwashing liquid. Ngayon ay naiintindihan ninyo ang ating napag-aaralan ngayon. Tama, ito ay ang mga kagamitan at consumables na pinaglilinis natin sa ating mga tahanan. Ngayon, natutuwa akong naiintindihan na ninyo ang ating aralin. Ngayong araw ay magkakaroon naman tayo ng isang gawain. Handa na bang lahat? Nauunawaan na ninyo ang ating aralin, ay magkakaroon muna tayo ng isang gawain kung saan ay ito ay ang panuto ay base sa inyong nakikita. Ito ay ang mga kagamitan at consumables na kung saan ay ilalagay ninyo sa inyong mga papel muna kung ito ay ang consumable o ito naman ay kagamitan. Halimbawa, pag sinabi kong dishwashing liquid, ilalagay ninyo sa inyong papel ay ito ay kabilang sa consumables. Nauunawaan ba mga bata? Tapos na ba ang lahat? Kung tapos na ang lahat, maaari bang ipasa ninyo ang inyong mga papel sa harapan? Maraming salamat. Nandito na ang lahat ang mga papel ninyo lahat. Ngayon, base sa inyong ginawa, ating gagawin ang ating activity. Sa inyong sagot kanina, saan kabilang ang lista mo? Ito ay kabilang sa kagamitan. At ang walis tingting. Ito ay kabilang muli sa kagamitan. Tama. At ang bleach. Saan siya kabilang? Daniel, maaari mo bang ilagay? Tama, Daniel. Ito ay kabilang sa consumables. At ang scuba naman, ito ay kabilang sa Beverly. Ito ay kabilang sa kagamitan. Tama. At ang bulot naman, ito ay kabilang sa kagamitan. Magagaling. At ang panghuli naman, Justin, maaari mo bang ilagay ito sa tamang kinakabilangan niya? Tama, ito ay kabilang sa consumables. Ngayon ay alam ninyo or natutukay na ninyo ang consumables at kagamitan. Natutuwa ako ngayon at naiintindihan ninyo ang ating aralin. Ngayon ay ibibigay ko na sa inyo ang inyong quiz. Handa na bang lahat? Maaari nyo bang ipasa ito sa inyong mga katabi? Meron lamang kayong 10 minuto para tapusin ang inyong quiz.
Tapos na ba mga bata? Magagaling at nauunawaan na ninyo ang ating aralin ngayong araw. Ngayon, ano nga ulit ang ating napag-aralan ngayong araw? Ito ay tungkol sa mga kagamitan at consumables na pinaglilinis natin sa ating tahanan. Maaari ba kayong magbigay ng isang kagamitan na hindi ninyo nakikita? Iris? Tama, walis tingting. At ang consumables naman, magbigay nga kayo ng isang halimbawa. Janelle? Tama. Floor wax. Tama. At natutuwa ako na tutukoy na ninyo ang mga consumables at kagamitan na pinaglilinis natin ng tahanan. Bakit nga ba mahalaga na matukoy natin ang mga kagamitan at consumables? Magbigay nga kayo ng halaga ng mga gamit na ito. Maaari ka bang tumayo? Beverly? Tama! Kasi natutukoy natin ito upang upang gamitin ito sa araw-araw na paglilinis ng ating mga tahanan. Upang magbigay linis sa ating mga paligid. Natutuwa akong may natutunan kayo ngayong araw. Ngayon, para sa inyong assignment. Or takdang aralin, maaari nyo bang ilabas ang inyong mga kwaderno at isulat ang ating takdang aralin? Basahin muna natin. Gumuhit ng isang kagamitan at isang consumables na lagi nyo ginagamit sa paglilinis ng inyong mga tahanan at iguhit ang pangalan nito at pagkatapos iguhit, pangalanan ito at saan ito ginagamit. Mag-drawing ng mga kagamitan at consumables na lagi nyo ginagamit sa inyong mga tahanan. At pagkatapos iguhit, sabihin ninyo ang pangalan nito. Naunawaan ba mga bata? Magagaling. Ngayon, bago tayo matapos sa ating bago tayo umuwi, maaari nyo bang pulugin ang mga kalat na nakikita sa inyong mga paligid bago tayo umuwi? Ayun. Maraming salamat. Mayroon pa bang katanungan ang lahat? Kung wala na, maaari bang tumayo na at tayo nang kakatayin ang ating goodbye song. Handa na bang lahat? Maghanda-handa, tayo'y uuwi na. Paalam na sa'yo, paalam na sa'yo. Ngayon with energy. Maghanda-handa, tayo'y uuwi na. Paalam na sa'yo, paalam na sa'yo. Goodbye mga